yung ating Panginoong Jesucristo. Na siya mismo yung masasabi natin na nagbigay nito kaya at nagpakita nito na sa oras ito, siya yung pinamagatan nating yung ating title dito, Jesus Christ as Divine Person. Maya-maya, makikita natin bakit divine person siya. Makikita natin yan maya-maya sapagkat dito ay masasabi natin na itong sa ating teksto, kaya nga ito ay may mensahe tayo dito na the Word become flesh and dwelt among us. So kaya nga dito, pinapakita niya itong ating mensahe at naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At pinakita niya rin dito na nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng tanging anak, ang ama puspos ng biyaya at katotohanan. Dito ay pinakita niya na, and we have seen His glory, glory as of the Son, all His Son, pinapakita niya rito from the Father, full of grace and truth. So dito mga kapatid, yung bagay na pinapakita dito yung glory as of the only Son, siya po mismo talagang ito, si Jesus Christ. Si Jesus Christ mismo ang pinapakita rito, kaya nga dito, sa pamamagitan ni Jesus Christ, ay talagang ipinakita niya rito na sa verse 3, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. So dito pinapakita niya all things. Pag sinabi niya all things made through Him, so kasama na tayo dyan lahat. Kasama ka na dyan. Kasama na maging ito ngayon sa kanyang templo na ating pinagdadarausan. So kaya nga mga kapatid dito ay pinapakita niya sa atin na kung ikaw ba ay naniniwala dito. Yan nga ang tanong. Meron ba dito na hindi naniniwala? Meron ba dito na talagang masasabi natin totoong Kristiyano? Meron ba dito na masasabi natin na yung Anti-Kristo? Kaya nga dito mga kapatid, sinabi ng 2 John ni John mismo, sinabi niya sa 2 John verse 7. Dito sinabi niya, maraming mandaraya na lumitaw sa sanlibutan. Yung mga hindi kumikilala na si Jesucristo ay naparito sa laman. At ito ang mandaraya at ang Anti-Kristo. Kaya nga dito, ipinapakita niya sa atin mga kapatid, dito, ipinakita niya yung bagay na napakahalaga dito. Yung mga hindi kumikilala na si Jesucristo ay naparito sa laman. So kaya nga dito, sinabi niya sa atin na at naging tao ang salita. So tumahang kasama namin. Kaya nga dito, ipinakita niya sa atin mga kapatid, na sa oras na ito, maging sa 1 John chapter 4, verse 2. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos, ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. At sa verse 3, ang bawat espiritong hindi pinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng Anti-Kristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan. Kaya nga mga kapatid, dito ipinapakita niya sa atin na ito ay mga binasa natin ay mga patunay at patotoo na kailangan nating pagtibayin sapagkat dito ay pinakita niya yung mga biblical witness. So sabihin niyan, hindi ang pastor, hindi ang preacher ang nagpapatotoo dito, kundi mga biblical witness. So kaya nga dito, bahagi ito yung the person and work of Christ, yung lahat ng bagay na ginawa niya sa pamamagitan niya, kung wala siya, hindi nagawa ang anumang bagay sa sanlibutan. So kaya nga mga kapatid, dito ay pinakita niyo yung the person and work of Christ. So include the whole universe. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga nito. Kaya nga dito ay pinakita niya again sa, basahin muna natin ito, 2 Peter, sinabi niya rito. 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter 1. Verse 16, akin pong babasahin mga kapatid. Sapagkat kami ay hindi sumunod sa mga katang-isip na ginawang may tusuhan ng aming ipalam sa inyo,
ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Kristo, kundi kami ay mga saksing nakakita ng kanyang kadakilaan. So diyan ipinakita sa atin ang kahalagaan ng John 1:14. So dito, pinapatunayan nila Peter, pinapatunayan ng ating teksto, maging ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga sa oras ito, mga kapatid, tayo ay muling dumako sa ating panalangin at tayo ay lumapit sa Kanya. Tayo po ay manalangin through Him. Tayo po ay manalangin panandalian. Dakilang Ama, muli salamat sa oras ng Panginoon, sa bagay na aming gagawin, Panginoon, na kami po ay mag-aaral ng iyong salita, na kami po ay lumalapit sa Panginoon, na humihingi, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, ng knowledge, Panginoon, ng kaalaman, Panginoon, upang mapagtibay namin, Panginoon, ang kahalagaan ng iyong salita, sapagkat sa oras ito, alam namin, Panginoon, na sa bagay nito, Panginoon, itong John 1:14, Panginoon, ay gusto namin maunawaan, maintindihan, maipakita ang kahalagaan nito sa bawat isa na nandirito, Panginoon, na sa oras ito, Panginoon, kaya kami ay lumalapit sa iyo, Panginoon, na sa oras ito na pagtibayin mo sa aming mga puso ang kahalagaan nito, Panginoon, at pagtibayin mo sa aming mga isip, Panginoon, at tunay na napakabuti mo sa amin, sapagkat sa oras ito ay kami ay lumalapit sa iyo, humingi, Panginoon, ng wisdom sa lahat ng ito. Panginoon, nawa ay samahan mo kami hanggang sa matapos itong mensahe na ito na iyong ibinigay sa iglesia ito, Panginoon, yung tinakda na sa oras ito, Panginoon, na pinag-isipan at talagang upang makita ang iyong kadakilaan. Panginoon, salamat sa lahat ng ito. Sa iyo po ang lahat ng ito. Pinapuri ka ng Panginoon in Jesus' name. Amen. At muli tayo po bumalik sa ating teksto. No, sa oras ito, mga kapatid, pinapakita niya sa atin ang kahalagaan nito sapagkat dito ang sa John 1:14. Balik tayo sa John 1:14. At sinabi niya rito, mga kapatid, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So dito, ipinapakita niya, mga kapatid, dito yung pinapakita niya sa oras ito, yung bagay na sa oras ito, yung pagiging tao niya, yung the Word become flesh. So the Word become flesh, ito ay masasabi natin is the Word, a personal name of the eternal God. Kaya nga, pinakita natin ito sapagkat dito ay yung sinasabi niya na flesh is an appropriate designation of humanity in its entirety. So dito ay pinakita niya yung masasabi natin yung nababagay na wasto o nababagay na kahinaan ng tao kasi nga pumasok dito yung humanity, yung in its entirely. So dito sa oras na to, yung John 1:14, siya yung the eternal God become man at walang hanggang Diyos at naging tao. Dito ay pinapakita niya sa atin, mga kapatid, yung ating teksto na sa oras na to, mga kapatid, yung John 1:14, ito yung opening of the prologue. Sabihin niya, panimula. So kaya nga dito, yung become flesh, pero hindi niya sinasabi dito na sa oras ito, yung does not mean the word cease. Dito ay pinapakita niya being God, or rather, the Word who was God. Kaya nga dito sa John 1:14 at sa verse 3 na ating pinakita, kaya nga dito ay pinapakita niya yung also took on humanity. Pag sinabing also took on humanity, dapat makita natin ito, nasa oras ito, according to Paul. Sinabi niya rito, Philippians chapter 2, tingnan natin itong Philippians chapter 2. Sa Philippians chapter 2, sinabi niya rito, mga kapatid, verse 6, na siya bagamat nasaan yun ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Verse 7, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. So pansinin niyo, mga kapatid, sapagkat ito ay masasabi natin na dito sa John 1:14, ito po ay masasabi natin, this is the most amazing event in all of history. Kaya nga dito ipinakita sa atin, bakit amazing?
Sapagkat nasa kanya na yung the eternal God, omnipotent God, omnipresent, omniscient, nasa kanya na lahat yan. Infinite Holy, Son of God. Kaya masasabi natin na this is the most amazing event. So kailangan lang natin itong patunayan. Bakit amazing event? Kasi dito ay hindi lang basta-basta siya naging, masasabi natin, hindi lang basta-basta siya na salita na naging, ang naging tao ang salita at tumang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian ng gaya ng tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Hindi lang yun. Hindi lang basta-basta siya lumitaw o sumulpot itong mga katagang ito. Meron siyang pinagdaanan, merong proseso. At dapat natin makita ang mga proseso niya. Kaya nga unahin muna natin sa sinabi ni Paul. Isa ito sa masasabi natin na biblical witness. So kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi preacher, hindi pastor ang magpapatotoo, hindi rin tayo bilang mga ngaral. Sinabi niya rito, according kay Paul sa Galatians chapter 4, buksan natin ito mga kapatid. Galatians chapter 4, verse 4. Subalit, nang dumating ang ganap ng kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na pinanganak ng isang babae at pinanganak sa ilalim ng kautusan. So itong the word na to, mga kapatid, na naging tao, o salita na naging tao, ay may ginamit siya. May ginamit ang Panginoon. Sinabi ni Paul dito, subalit nang dumating ang ganap ng kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Ipinanganak ng isang babae. So alam na natin yan kung sino yan. Subalit dapat pa natin mas malaman yan sapagkat dito sinabi niya, yung dwelt among us, pinapakita niya rito, ito yung isang allusion. Allusion to God's dwelling among the Israelites in that tabernacle. So kaya nga mga kapatid, sa Old Testament pa lang, nandoon na siya. Kaya nga dito ay dapat natin makita itong pagtukoy o pahiwatig na sa oras na ito ay atin munang basahin sa Exodo. Tingnan natin itong Exodo. Sa Exodo chapter 5, Exodo chapter 25, sinabi niya rito mga kapatid, Exodo chapter 25, verse 8 to 9, sinabi niya rito na akin po nang babasahin. Igawa nila ako ng isang sanktuaryo upang ako'y makapanirahan sa gitna nila. At sa verse 9, ayon sa lahat ng aking ipinakita sa iyo, sa anyong huwaran ng tabernakulo at sa anyong huwaran ng lahat ng kasangkapan niyon, ay gayon ninyo gagawin. So sabihin niyan mga kapatid, ay pinapakita sa atin dyan ng Old Testament. Yung sinabi niya rito na isang allusion to God's dwelling among the Israelites in the tabernacle. So sa verse chapter 33, talong tayo sa chapter 33. Chapter 33, verse 7. Sinabi niya, kinaugalian na ni Moises ang dalhin ang tolda at itayo sa labas ng kampo na malayo sa kampo. Kanyang tinawag iyon na toldang tipanan at ang bawat maghanap sa Panginoon ay lumalabas patungo sa toldang tipanan na nasa labas ng kampo. So parang ganito yan, yung bahay nila Pastor Erson, yung banda ron sa may montanya. So dito yung tipanan, dito yung tolda, dito yung sanktuaryo na tinatawag, pagkat yun ay masabi natin na yun ay banal. So dito ay pinapakita niya sa atin na ang lahat, pinapakita rito, ang bawat maghanap sa Panginoon ay lumalabas patungo sa toldang tipanan nasa labas ng kampo. Iyan po ay nasa Old Testament. Subalit dito ay pinapakita niya sa atin mga kapatid, yung in the past na pinapakita niya sa atin sapagkat ito, yung sinasabi niya ito, God has manifested His presence
Pinakita niya rito to His people in the tabernacle and the temple. Now, sinabi niya rito, God takes up residence among His people in the incarnation, in the incarnate word, Jesus Christ. Jesus Christ na. Ito na yun, tinutumbok niya natin dito. Mga kapatid, dito ay pinakita niya sa atin, balik tayo sa ating teksto, na sinabi niya rito sa John chapter 1, verse 17, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Kaya mga kapatid, this is the amazing event pinapakita sa atin. Pinapakita niya rito sapagkat bakit the amazing event? Siya kasi yung the eternal God na ating binabanggit dito. Siya kasi yung masasabi natin na infinite holy, Son of God. Omnipresent, and masasabi natin na infinite holy and omnipotent, nasa kanya na lahat. Pero tingnan niyo kung bakit na ginawa yun. Nabalik tayo again, sinabi niya dito na talagang sa verse 4, Galatians chapter 4, na dito ipinakita niya, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, ipinanganak ng isang babae. At ito mga kapatid, ito yung masasabi natin na yung pinagdaanan niya, siya mismo itong pinapakita niya na dwelt among us. Kaya nga dito sa ating biblical witness, pinakita niya sa atin dito na sa Galatians chapter 4, pinatutunayan niya na itong salita ay naging tao sapagkat dito si Paul pinakita niya when the fullness of time had come. At dito nasa oras at mga kapatid ay may dalawang bagay. Dalawang bagay na dapat nating malaman at makita na sa oras ito yung kanyang una, yung kanyang his existence. And yung masasabi natin, yung kanyang identity as son. So dito ay pinakita niya mga kapatid, dito yung masasabi natin yung kaganapan, yung pagkatao, yung masasabi natin yung magpatuloy sa pahiwatig na pinakita sapagkat dito sinabi niya proceed the early birth, a hint on the tradition of virgin birth. Kaya nga dito ay masasabi natin na yung unang bahagi na yan ay pinakita niya yung kanyang existence and identity. So yung pangalawa dito mga kapatid, yung kanyang status as under the law is important element in Paul's teaching on Christ. Dito ay pinakita niya sa atin yung sa kanyang kalagayan sa ilalim ng kautusan ay importanteng bahagi. Ito nga ating pinapakita ngayon sapagkat dito yung pinapakita ni Paul sa ginagamit niya sa kanyang teaching na tungkol kay Christ. Sa Galatians 4, pinakita niya pa rin, God sent for His Son, born of a woman, born under the law. Pinakita niya rito yung when God's providential oversight. Ano itong providential oversight? Ito yung galing sa Diyos. Yung pamamahala mismo, ito yung galing sa Diyos. Itong event na to, pinapakita niya yung oversight of the events of the world has directed, pinapakita niya rito, and prepared peoples and nations for the incarnation and ministry of Christ and for the proclamation of the gospel. Kaya nga ito, sabi natin na itong John 1:14, hindi ito basta-basta. Amazing event ito mga kapatid na pinapakita sa atin. In all history. Bakit kamo sapagkat pinatutunayan ng ating mga biblical witness, itong pinakita ni Paul dito, na pinapakita niya rito na sa atin na itong yung kanyang directed and prepared people and nation for the incarnation and ministry of Christ and for the proclamation of the gospel. Pag tinignan niyo yung Genesis chapter 3, verse 15, and Marcos chapter 1, verse 5, and Luke chapter 2, verse 21, lahat po yan ay mga biblical witness, pinapatunayan yan yung the proclamation of the gospel. Sundan pa natin ang sinabi ni Peter rito, ni 1 Timothy chapter 3, verse 16, according to kay Paul, na sinabi niya at ito pinakita nito na pinakita niya kay Timothy. Itong 1 Timothy, tingnan natin ito mga kapatid. 1 Timothy chapter 3,
Verse 16, walang pag-aalinlangan, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Siyang nahayag sa laman, pinatunayang matuwid sa Espiritu, nakita ng mga anghel, pinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan ng sanlibutan, tinanggap sa itaas at sa kaluwalhatian. So dito, ipinakita niya sa atin yung great indeed. Yung great indeed, ito yung katotohanan. Kaya nga, dito pinakita niya na we confess is the mystery of godliness. He was manifested, sinabi niya rito, in the flesh, and vindicated by the Spirit, seen by the angels, and proclaimed by among the nation, believe on in the word, taken up in glory. Dito ay pinakita niya sa atin, mga kapatid, yung katotohanan. Yung he was manifested o yung kitang-kita. Pinakita rito yung talagang siya ay manifested in the flesh. So binanggit sa atin ito ngayon na yung salita ay naging tao. Kaya nga dito pinakita niya seen by the angels, pinakita niya rito yung nagpapatunay sa pamamagitan ng Espiritu at nakita ng angels, ito ay pinahayag o purihin sa mga bansa, believe on in the word taken up in glory. Kaya nga mga kapatid, yung bagay na yan ay huwag nating baliwalain. Kaya nga ito, nasa ating teksto, nasa John 1:14, pinakita niya rito yung kay Timothy na chapter 1, verse 3, chapter 3, verse 16 na yung mystery of godliness, yung makadiyos. Ito ay pagpapatunay na itong sa oras na ito ay dito yung refer to the entire o yung buong nilalang. Kaya pinakita niya rito yung of God's, yung masasabi natin na yung magsiwalat ng plano ng kaligtasan. So yung point niya rito mga kapatid, pinapakita niya rito yung walang pag-aalinlangan, dakila at hiwaga ng kabanalan. So yung point na yan ay dapat mong malaman sapagkat dito at pagtibayin sapagkat dito ay pinakita niya sa atin itong katotohanan na to na great indeed, we confess. Ito po ay isang introduction o panimula na pinapakita rito na sa oras ito na walang duda na call upon the Ephesian Church. So parang masasabi natin na ngayon ay dito tayo nasa saved by grace at mamaya ito rin po ang masasabi natin ay pangangaral sa MRBC. So kaya nga dito ay parang ito nga panawagan ito, call upon the church. At dito mga kapatid, pinakita niya rito talaga nga, masasabi natin ito yung ethical and doctrinal implication. Pinakita niya rito na ayon sa pagkilala ng tama o mali. Pinakita niya rito yung doktrina, yung pahiwatig, yung pagkahulugan. Pinakita niya rito na kaya nga sinabi niya rito na vindicated o nagpapatunay na pagkabuhay na muli. Dito ay pinakita niya yung was displayed in victory, heavenly beings proclaimed among the nation that it has been preached significantly or specifically. Sinabi niya rito na kaya ito ay this preaching mga kapatid, masasabi natin na has been active. Bakit active? Dahil pinapakita niya rito na sinabi niya rito may bisa. Aktibo, napapakinabangan. So kaya nga dito yung kailangan natin pagtibayin sapagkat ito ay kailangan nating manalig, pag-usapan, pag-aralan. Kaya nga, according dito mga kapatid, sa 1 Peter, balik tayo kay Peter, sinabi niya sa 1 Peter chapter 1, 1 Peter chapter 1, verse 20, sinabi niya mga kapatid, at siya ay itinalaga na ng una bago itinatag ang sanlibutan. Ngunit, inihayag sa manguling panahon dahil sa inyo. So may purpose. Kaya nga dito, pinapakita niya sa atin mga kapatid, ito masasabing 1 Peter chapter 1 verse 20, ito po yung masasabi natin na Christian na should live in a holy fear, mamuhay kayo ng
naayon na may takot sa panahon ng inyong panginibang bayan. Kaya nga dito, pinakita niya, balik tayo sa nasa verse 20 o sa verse 17, sinabi niya, kung inyong masasabi natin, 1 Peter chapter 1, verse 17, kung inyong tinatawagan bilang ama ang humahatol na walang pagtatangi ayon sa gawa ng bawat isa, sa sinabi niya, mamuhay kayo ng may takot sa panahon ng inyong panginibang bayan. So, kailangan nandoon. Kailangan nandoon yung Christians who live in a holy fear. So, kailangan nandoon yung mamuhay kayo ng may takot sa panahon ng inyong panginibang bayan. So, dito, ipinapakita niyo sa atin, mga kapatid, na sa oras na to yung bagay na talagang this preaching has been active. Kailangan lang natin itong pag-aralan, pag-usapan, kailangan talaga natin sapagkat dito ay may bisa, aktibo at napapakinabangan. Susundan pa natin, mga kapatid, ng isa pang balikan muna natin yung ating text, John 1:14. Ito yung papapakita sa atin na to the ascension. Ascension meaning ito yung walang pag-aalinlangan, dakilang hiwaga ng kabanalan. So kaya nga dito ay pinakita natin yung bagay na kung merong o nung meron sa John 1:14. So dito again, tingnan pa natin ang isa pang masasabi natin na nagpapatunay na sa ating text sa John 1:14, pinakita niya ito maging kay Pablo sa Roma chapter 1. Tingnan natin ito, mga kapatid. Roma chapter 1, verse 3 and 4, sinabi niya, sa Old Testament daw, tinutukoy natin dito, at tungkol sa kanyang anak na mula sa binhi ni David, ayon sa laman, pinahayag ng anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay na ito ay si Jesucristo na Panginoon natin. Ito yung masasabi natin na Roma chapter 1, verse 3 and 4, ito yung Jesus fulfilled the Old Testament according to the prophecy. Kaya nga, mga kapatid, dito ay pinakita niya yung that a descendant of David will rule forever, and hence, he is the Messiah, the eternal Son of God. So, binanggit natin kanina yan, na siya mismo yung tinutukoy dito. Siya yung sa verse 4 na pinapakita rito na Jesus was declared by God to the Father, the Son of God, in power when He was raised from the dead. So kaya mga kapatid dito, na sa oras na ito ay pinapakita niya sa atin na kailangan mo lang na magkaroon dito ng tunay na pagkilala sa Kanya, tunay na talagang dapat mong makita sapagkat ito ay kailangan mong pagtibayin sapagkat dito, balik tayo sa Philippians chapter 3, verse 10, sinabi niya rito, mga kapatid, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa Kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa Kanya sa Kanyang kamatayan. So dito ay pinapakita niya sa atin, mga kapatid, yung the goal of trusting Christ is to know Him. At sinabi niya rito na as is to know Christ in a person relationship. Kaya nga napakahalaga ito, mga kapatid, sapagkat bakit kailangan natin gawin ito? Bakit kailangan natin tingnan yan? Sapagkat kailangan natin tularan. Balik tayo sa Philippians chapter 2, verse 6, sinabi niya, mga kapatid, sinabi niya rito na siya'y bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya itunuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos. Imagine niyo, siya na yung impotent, siya na yung omnipresent, siya na yung lahat, yung eternal, Son of God, masasabi natin, infinite holy, sa Kanya na lahat. Pero binabangin kanyang sarili rito. Tingnan niyo, mga kapatid, sinabi niya rito, verse 7, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin at naging katulad ng tao. So, ang galing. Kaya nga amazing eh. Amazing. In all of history, pinapakita rito yung ginawa niya. Verse 8, sinabi niya, at palibasay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya nga dapat tayong
mag-isip. Ngayon pa lang, dapat tingnan natin na kaya nga dito, lagi kong sinasabi, kami nag-uusap nila Pastor Erson, Pastor Mon, nag-uusap kami na dito walang payabangan. Dito walang paligsahan o pagalingan. Kung meron nga kayong tanong, kung may tatanong, sagutin natin. Kaya nga nilalapit ko yung mga tanong. Nilalapit ko na kung talaga nga kailangan sagutin. Sinasabi ko sa kanila na maraming nagtatanong, may nagtatanong. So pinag-uusapan namin yan. So dito nagkakaisa ang MRBC at ang masasabi natin na Saved by Grace at yung simbahan ni Pastor Mon. So sabihin nga mga kapatid, itong tatlong ito ay masasabi natin na hindi ito nagpamataasan o nagyayabangan. Kasi dito ipinakita niya, basahin ko muna itong Philippians chapter 2, verse 1 and 2, sinabi niya rito mga kapatid, tularan ng pagpapakumbaba ni Kristo, sinabi niya, kaya nga, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagkagilaw at habag, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayon din pag-iisip, magtaglay ng gayon din pag-ibig, na magkakaisa ng diwa, at may isa lamang pag-iisip. Sa verse 3, dito napapasok yung sinasabi ko mga kapatid. Sinabi niya, huwag ninyong gawin ang anumang sa pagpapaligsahan o pagmamataas. So dito, pinapakita sa atin mga kapatid, yung ambisyon, self-ambition, o nagpapasikap, o nagpapayabang sa sarili niya. Kaya nga dito, I hope na wala dito sa mga ating mga kapatiran na sa oras nito mga kapatid, na dito mismo sa chart na to, ay dapat wala. Kaya nga mga kapatid, dito pinakita niya, bakit sinabi niya rito na, sinabi niya na sa verse 3, kundi sa kababaan, ituring ng iba ay higit na mabuti kaysa iyong sarili. At sa verse 4, sinabi niya, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo na kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. So yung purpose niya rito, yung point niya rito mga kapatid, pinapakita rito na magkaroon, sa verse 5, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-isip na kay Kristo Jesus din naman. So siya yung tinutukoy natin dito sa inyong nagkatawang tao, pinapakita rito, siya mismo yung nagpakababa, hindi niya ginamit yung kanyang pagmamataas. Dito pinakita niya sa Philippians chapter 2 verse 6 and 7, ito yung prior to the incarnation, Christ was in the form of God, equivalent to having covenant with God, and it's directly contrasted with having in the form of a servant, being born in the likeness of man. Tingnan niyo kung gaano siya ka-amazing. Kung gaano ipinakita yung chapter 1 verse 14 dito, na siyang tao naging taong salita, nakasama namin, sinabi niya, nakita namin, hindi mayabang to. Hindi siya pinakita, bakit sinabi niya rin? Yung point niya rito mga kapatid, ito yung masasabi natin, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili. He humbled himself. Pinakita niyo rito mga kapatid. Kaya nga dito, dapat natin pagtibayin at ito yung challenge sa atin na kailangan natin tularan ang papakumbaba niya. Kahit sabihin mo nakapantay niya ang Diyos, kahit siya ay masasabi natin na Son of God, Eternal Son, siya yung omnipotent presence, siya mismo yung pinapakita rito. Pero pinakita niya sa atin dito na kahit na yung bagay na to ay kailangan natin malaman o makita. Ito yung unang bahagi na dapat natin pagtibayin sapagkat dito mga kapatid, hindi siya talagang basta lang sabihin natin na yung itong John chapter 1 verse 14 na masasabi natin na sinabi niya ito at naging taong salita at tumahang kasama namin, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Hindi basta ganun yan. So may pinagdaanan siya mga kapatid. Kaya nga dito na sa dalawang ito ay pinapakita sa atin sa Matthew chapter 1. Balik tayo sa Matthew chapter 1. Sinabi niya rito mga kapatid. Matthew chapter 1. Matthew chapter 1, verse 20. Akin po itong mabasahin mga kapatid. Ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel
ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa pamamagitan sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria ng iyong asawa sapagkat ang pinaglilihin niya ay mula sa Espiritu Santo. Verse 21, siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat niligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Verse 22, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sabi ng Panginoong sa pamamagitan ng propeta. Sa verse 23, sinabi niya, narito, magdadalang tao ang isang birhen, manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel. Emmanuel, ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. So, kaya nga, kung kinikilala mo sa Emmanuel, andito po siya. Not me, hindi po ako. Si Emmanuel mismo, si God, si Christ. Siya yung tinutukoy natin dito. Buksan natin ito nga, Lucas chapter 1. Lucas chapter 1, tingnan natin ito mga kapatid. Lucas chapter 1, verse 31. Sinabi niya rito mga kapatid. At ngayon, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at bibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Siya ay maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. At sa verse 32, sinabi niya, si Maria, ang Panginoon niya, samantalang ako'y wala pang nakikilalang lalaki. At verse 35, sinabi niya, sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu at lilimliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. Kaya nga, sinabi ko nga, Jesus Christ is the divine person dahil ipinakita niya rito mga kapatid. Pinakita niya rito na si Jesus Christ ay divine person. Kaya nga dito ay talagang bakit ka mo sapagkat dito dapat mong mapagtanto. Kaya nga take note, hindi basta-basta lumabas yung katagang ang salita ay naging tao. Meron siyang pinagdaanan. Ito po yung proseso na ating tinitingnan. Mary was a virgin at the time of the conception. The child, pinapakita nito, in her womb is conceived by the act of the Holy Spirit. Imagine nyo mga kapatid, napakaganda nito. Kaya nga amazing event ito. Hindi ito basta-basta o nangyari o ginawa lang o ginawa ng kwento. Kaya nga dito na kailangan na we must acknowledge. Kailangan natin ito, yung the role and the significant role of Mary the Virgin Conception. Bakit significant? Mahalaga kasi ito eh. Konektado ito sa John 1:14. Konektado ito na talagang pinapakita dito sa nagkatawang tao. Kaya mga kapatid dito, pinakita niya bakit the most amazing event of all history, bakit sinabing ganito, sapagkat pinakita niya rito. Yung kanyang ginawa, ang kanyang ipinakita, nasa halos 15 biblical verse na pinakita ni Peter, pinakita ni Pablo, pinakita ni John, pinakita ni Matthew. 15 ito. Marami pang biblical witness, subalit ito lang yung nakita ko, ito lang yung talagang ipinigay na sa oras ito mga kapatid, ito lang yung talagang sumagi sa isip ko, nabasa, pinag-aralan. So, meron napakarami pang biblical witness dito mga kapatid. Kaya nga dito ay huwag mo itong baliwalain. Bagkos pakita mo sa iyong sarili na yung pag-ibig mo sa Kanya. Mahalin mo siya. Mahalin mo yung kanyang iglesia, yung kanyang simbahan. Mahalin mo. Again, mahalin niyo yung inyong pastor. Dapat nandiyan yung pagtingin niyo sa inyong pastor.
At dito, maging yung mga preacher, mga kapatid, kaya nga kailangan dito na balik tayo sa Philippians chapter 2, verse 3, kailangan na wala sa atin, wala sa inyo, na talagang masasabi natin na yung talagang yung mga yung pinapakita niya rito na huwag ninyong gawin ang anumang pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi pinakita sa kababaan, ituro ng iba ang higit na mabuti kaysa sa inyong sarili. Ito yung dapat makita sa atin, mga kapatid. Sapagkat dito ay pinapakita niya sa atin ang kahalagahan nito, mga kapatid. Sapagkat dito, nasa oras na ito, yung kaya ako sinabi na talagang dapat yung alagaan, dapat yung tingnan ng yung pastor, dapat yung talagang bigyan siya ng pagpahalaga, dapat talagang mag-usap-usap kayo na sapagkat siya ay alam naman natin sa oras na ito, mga kapatid, na siya man ay nangangaral sa kabila o dito kala Pastor Mon, siya ay dapat nandito, subalit meron po kaming palitan. Meron kaming naka-schedule na mga ngaral siya dito, mga ngaral ako doon. At dito po yung aming napag-usapan na kaya nga kami ay nagkakaisa at walang payabangan. Kami po ay talagang pinakitaan ng biyaya ng Panginoon sa oras ito. Dapat maging tayo. Kung mahal natin ang ating Panginoon, alam naman natin na meron kayong faith, meron kayong hope, pero mas mahalaga yung love. 1 Corinthians 13, verse 13. The greatest, pinapakita doon, is love. So, paano yung gagawin natin? Paano mo siya mabibigyan ng pagpapahalaga ng pastor? Of course, kailangan natin yan. Kailangan na talaga kayo mismo ay mag-usap-usap kayo. Kayo mismo ay dapat tinitingnan nyo kung gaano niyo siya kamahal. So, ibig ko sabihin na kailangan nandoon yung pagtingin natin. Hindi ko sinabi na pilitin niyo yung sarili ko, kundi mag-usap-usap kayo na tingnan niyo ang inyong pastor na kung ano man ang need niya, kung ano man ang kailangan niya. Kailangan natin yan sapagkat siya ay may pangangailangan din. Maging ako may pangangailangan din. Subalit dito ay pinapakita mga kapatid sa atin, kailangan mo lang ipakita yung love. Kung mahal mo ang Panginoon, mahalin mo itong salita niya. Sa John chapter 1 verse 14, pinakita niya sa atin dyan. At pinakita niya sa atin yung naging taong salita at tumang kasama namin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaliwalhatian ng galing tanging anak na Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Sa verse 3, pinakita niya na sa kanya na lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya at kung wala siya, hindi nagawa ang anumang bagay. So magkaakma po ito. Kung di dumating si Jesus Christ, yung banal na Espiritu, hindi po magkakatotoo ito. At walang mangyayaring gantong pag-aaral, walang mangyayaring gantong pag-uusap. Kaya nga siya ay divine person na nagkatawang tao, banal na tao, pinapakita niya ito na sa atin mga kapatid. Kaya nga dito na sa oras ito ay yung tunay na pagkilala natin sa Kanya, tunay na pagkakilala natin sa Kanya sapagkat alam naman natin sa 1 Corinthians, masasabi natin, 1 Corinthians 15 verse 47, pinakita dyan mga kapatid, yung the first man was from the earth, a man of dust, and the second man is from the heaven. Anong meron sa kanya? Empowered by the Holy Spirit. So siya yung banal na Espiritu. Siya yung banal na masasabi natin. Pinakita sa John 1:14 na amazing. Nasa kanya na lahat mga kapatid. Yung pagiging eternal na talagang Son of God, infinite holy, nasa kanya na lahat. Omnipotent, omnipresent, nasa kanya na lahat. So wala na tayong dapat na tingnan pa o talagang agawin pa. Kailangan lang natin ibusa kanya, mahalin natin yung salita niya, tanggapin natin siya, na siya yung Diyos, na siya yung totoong Diyos na talagang nagkatawang tao, namatay sa krus. Kailangan mo lang na ibalik sa iyong sarili. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Lumapit ka sa Kanya mga kapatid. Kung kulang ka pa sa iyong ginagawa, ngayon ay paalala niya sa atin na tayong lahat ay kailangan natin ipakita sa Kanya yung ating pagmamahal. Suko mo ang lahat ng iyong pagkakamali, ng iyong makasalanan. Ibigay mo sa Kanya lahat na itong oras na ito sapagkat ito yung pinakita niya sa atin na hindi siya basta-basta. Kaya nga sinabi natin na amazing in all of history, itong John 1:14 na masasabi natin na ito yung salita niya, mga kapatid, na kailangan natin pagtibayan. Hindi ito po pwedeng
baliwalain. Sana ito yung masasabi natin na pinakita sa lahat ng mga biblical witness kung wala sila, mga kapatid, pinapakita dito na masasabi natin lahat ng bagay ay ginawa sa pamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay. So pagpasalamat tayo sa oras na ito because of God, because of Christ, na nandito siya, na si Emmanuel mismo ang tinutukoy natin, mga kapatid. Kaya pagpasalamat natin. Itong oras na ito, wala tayong dapat gawin, lumapit tayo sa Kanya na may kapakumbabaan at ipakita natin sa Kanya ang tunay nating pagkilala sa Kanya na sa oras sapagkat sa oras na ito ayan, wala tayong ibang pinupuri na dakila, kundi siya lang. At muli tayo po ay dumako sa ating Panginoon. Dakilang Ama, muli salamat sa oras ng Panginoon sa bagay na amin pinag-aralan, Panginoon. Na sa oras ng Panginoon na nung ikaw ay nagkataong tao, Panginoon, at nakita ang nasaksiyan, Panginoon, ng halos ng iyong mga alagad, Panginoon, na sa oras ito. Kami man po ay lumalapit sa iyo, Panginoon, na kami man po ay manindigan na sa oras ito, sa katotohanan nito, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, na mapalakas pa namin, mapagtibay pa namin, Panginoon, ng lahat ng ito, na tunay na lahat kami dito, Panginoon, ay pinagpala sapagkat sa oras ito, Panginoon, pinakita mo sa amin ang kahalaga ng mga salita. Panginoon, labis kami salamat sa lahat ng ito. Dalangin din ng Panginoon sa oras ito, sapagkat alam namin na tuloy-tuloy pa ang gawain ito hanggang sa mamayang hapon. Samahan mo po silang lahat, Panginoon, na narito, Panginoon, na sila man po ay tunay na napakabuti, Panginoon, ang ginawa sa kanila, na tunay na pinagpala sila sa lahat ng sapagkat alam namin sa lahat ng ito, na sa iyo po ang lahat ng ito. Ikaw lamang ang pinagpupurihan. Panginoon, sa iyo po ang lahat ng ito, ang mga pinupuri ka ng Panginoon. In Jesus' name. Amen. Ng Diyos sa salita natin narinig. Bilang tugon sa mensaheng binahagi sa atin ni Pastor Elman, tayo pong lahat ay magsitayo para sa ating responsive, ating awaiting His rose forward. Rise upward in the street, and with His righteousness I'm justified. In Christ I live, for in my place He died. My faith to Christ and marvelous cross, Jesus forsaken, God estranged from God. What lies such love, my life is all my own. My praise, my all, shall be for Christ alone. Christ for mine, what was on God's something now, Christ mastered in my stead. Faultless I stand, with righteous works of mine. Save my heart, when Jesus died. Until to cross, and farewell at the cross. Jesus forsaken, God estranged from God. But Christ much love, my life is not my own. My praise, my all, shall be for Christ alone. For man, God's justice is a peace. Jesus is fresh, and thus provides peace.
sing in the street of God. And I searched out